Tawag tayo, brother, ng 3 beses sa Panginoon. Sabay-sabay tayo. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Panginoong Jesus. Oh, salamat sa umagang ito. Sa pagpapalaya mo sa amin. Upang tamasahin ka, Panginoon. Tayo tamasahin ang iyong di malirip na kayamanan. O na nasa loob namin, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin. O sa umagang ito. O Panginoon, patuloy mo kami hugasan ng iyong mahalagang dugo. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. O sa aming mga pagsalangsang, Panginoon. Panginoon, ibalik mo ang aming kaisipan tungo sa iyong naisin. Tungo sa iyong mga salita ngayong umaga. Maging sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang una na maibaling din sa iyo. Ikaw ang una na pag-ibig, Panginoon. Sapagkat ikaw mismo ang unang pag-ibig. Una umibig sa aming Panginoon. O bago ka tinatag ang isang liputan, inihanda mo na para sa iyong naisin, para sa iyong layunin, na maitayo kami, Panginoon. Maging kagamit-gamit kami, na maghayag ng iyong ebanghelyo. Panginoon, oh Lord Jesus, ngayon kailangan namin, Panginoon, Espiritu nagbibigay buhay. Panginoon, ipaunawa mo sa amin ngayon ang iyong mensahe sa amin. Oh Panginoong Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Jesus. Pumasok, kung dumating sa amin, pumasok sa amin ang iyong presensya. Amen. Upang pag-aralan ng iyong banal na salita. Sa araw na ito. Amen. Araw po ng Webes. Amen. Praise the Lord. Basahin natin, brother, yung mga bersikulo. Sabay tayo. Tapos dati rin yung ginagawa natin. Webes na bro? Webes, pangatlong linggo. Mateo 1:1, 4:17. Ang aklat ng salinlahi ni Jesucristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus at nagsasabi, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng kalangitan ay malapit na. Ipinaiwatig sa Mateo 4:17 na ang ebanghelyo ay hindi muna inilalahad sa paraan ng buhay, gaya ng sa Juan, kundi sa paraan ng kaharian, gaya ng sa Mateo. Ang dahilan para ito ay yaong may pangangailangan ng isang kaharian, isang kinasasaklawan, isang isang kinasasakupan upang mainsayo ang Diyos ang kanyang sarili na ibigay sa atin ang kanyang nagpapaloob sa lahat ng pang-esensyang katangian. Kahit sa Juan, ang ebanghelyo ng buhay, sinasabi sa atin na kung hindi tayo maisisilang na muli, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Juan 3:3 hanggang 5. Kinakailangan ng isang kaharian na sa gayon ay mainsayo ng Diyos ang kanyang sarili, na ipamahagi ang kanyang sarili tungo sa atin bilang ating pagpapala ng buhay. Sa makatuwid, sa ebanghelyo, tinatanggap muna natin si Kristo, hindi bilang buhay, kundi bilang hari. Amen. Sa Mateo, mayroon tayong hari, tagapagligtas. Sa Marcos, ang alipin, tagapagligtas. Sa Lucas, ang tao, tagapagligtas. At sa Juan, ang Diyos na tagapagligtas. Amen. Kung hindi tayo magsisisi at tatanggapin ang Panginoon bilang hari, tagapagligtas, hindi natin siya matataglay bilang alipin, tagapagligtas, tao, tagapagligtas, at Diyos na tagapagligtas. Amen. Kailangan nating magsisi hindi lamang dahil tayo ay makasalanan, bagkus dahil tayo rin ay mapagrebelde. Mga kaaway pa nga tayo ng Diyos. Kailangan nating pagsisihan ang ating pagre-rebelde. Nagkakasala tayo dahil tayo ay mga mapagrebelde. Kung hindi tayo
nagrebelde, hindi tayo magkakasala. Dahil tayo ay mga rebelde, kailangan nating magsisi at tanggapin si Kristo bilang ating otoridad, bilang ating soberanong isa at hari upang makapamuno siya sa loob natin at sa ibabaw natin sa kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kaya ipinakilala muna ni Kristo sa Mateo 1:1, hindi bilang anak ni Abraham para sa pagpapala, kundi bilang anak ni David para sa kaharian. Amen. Sa sandaling magkaroon ng kaharian, Amen. ang kaharian ang magiging kinasasakupan, Amen. kinasasaklawan upang mainsayo ng Diyos ang kanyang sarili na pagpalain tayo. Amen. Ninanais nating lahat na makatanggap ng pagpapala, ngunit maaaring hindi natin natatanto na ang pagpapala ay nangangailangan ng isang kinasasaklawan ng autoridad ng Diyos. Amen. Isang kinasasaklawang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos. Kung walang gayong kinasasaklawan, walang paraan ang Diyos na pumasok upang pagpalain tayo. Kung wala tayo sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos, tinatanggap siya bilang ating soberanong isa, wala siyang paraan upang pagpalain tayo. Kaya sa ating karanasan, ang ating tagapagligtas, si Jesucristo ay dapat munang maging anak ni David para sa kaharian at pagkatapos ay maging anak ni Abraham para sa pagpapala. Amen. Kailangan nating makintalan ng katunayan na kailangan muna nating tanggapin si Kristo bilang anak ni David at pagkatapos bilang anak ni Abraham. Ang tanggapin siya bilang anak ni David ay ang kilalanin ang kanyang makaharing katayuan at matanto. Dapat tayong mapasailalim sa kanyang pagkahari at pagkasoberano. Dumating siya sa atin hindi lamang bilang tagapagligtas, bagkus bilang hari, tagapagligtas. Kung hindi siya hari sa atin, hindi siya maaaring maging ating tagapagligtas. Amen. Kung wala tayo sa ilalim ng kanyang otoridad, kanyang pangangasiwa, hindi tayo maliligtas. Amen. Dumating din sa atin ang kaligtasan sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Amen. Pangangasiwa sa ilalim ng kanyang pagkahari. Kung sasabihin natin, O Panginoong Hesus, kinukuha kita bilang aking hari, tayo ay maliligtas sa kasunod. Amen. Kung taglay natin si Kristo bilang anak ni David, ang mas dakilang Solomon, matataglay rin natin siya bilang anak ni Abraham, ang totoong Isaac. Nangangahulugan ito na kung taglay natin ang kaharian, matataglay rin natin ang pagpapala. Ito ang pagpapala ng buhay, ang pagpapala ng naprosesong trisunong Diyos na napasukdol bilang nagpapaloob ng lahat na espiritu. Marami sa atin ang makapagpapatotoo na sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang ating hari ay natatamasa natin ang naprosesong trisunong Diyos bilang ating pagpapala. Amen. Lalo tayong nasa ilalim ng kanyang pamumuno, lalo nating natatamasa ang trisunong Diyos bilang ating pagpapala. Amen. Nagsalita sa Mateo 28:19 hinggil sa pagiging nabautismuan ng mga mananampalataya tungo sa trisunong Diyos. Tungo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang pagtatamasa ng trisunong Diyos bilang bilang anak ni David at anak ni Abraham. Dinadala tayo ni Kristo tungo sa trisunong Diyos hanggat taglay natin ang anak ni David at anak ni Abraham. Taglay natin ang trisunong Diyos at tayo ay nasa trisunong Diyos. Ito ang dibinong pagpapala sa dibinong kaharian. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat.